Kaugnay sa investigasyon at pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga anumalyang flood control projects at iba pang issue, kausapin natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Opo, mangungusta lang po kami sa mga investigasyon at pagpapanagot sa mga personalidad tungkol sa flood control anomaly. Ilan na po ang nakasuhan at ilan pa yung ongoing ang investigasyon? Unang-una po, uulitin nga po natin ang sinabi ng ating Pangulo nung Lunes, nung siya'y nagsona. Nakitang-kita po yung sinseridad ng ating Pangulo na talagang yung kanyang sinabi simula nung nakaraang taon na kailangan panagutin lahat ng mga dapat managot, talagang siniseryoso ng buong gobyerno. Sabi nga niya, kung ang ebidensya ay naman, kahit nakamag-anak niya, kahit yung pinsan niya, ang dating speaker, kahit sino pa, basta kung saan po ang ebidensya, doon tayo pupunta. At ito nga po, nandito na tayo ngayon, sunod-sunod na rin po ang naging anunsyo ng ating sunod-sunod na rin po ang mga panibagong mga kasong fina-file at marami pa pong ifa-file sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, kasama na rin po yung pag-anunsyo ng pagpa-file ng mga kaso laban sa dating Speaker of the House na pinsan mismo. May mga... Nung sinabi niya, nung sinabi nga niya na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya o ng kanyang pinsan at pangulo siya ng lahat, nakikita na po natin ngayon yon. So umaabot na po tayo ng mahigit 40 na nakasuhan at na aresto na. Kasama na rin po dyan yung dati mismong DPWH Secretary ng ating Pangulo mismo. Kaya pinapakita po nito talaga na wala pong sisinuhin ng ating gobyerno kung saan ang ebidensya, doon po tayo papunta. May mga bagong ebidensya pa ba kayo nadidiscover ngayon? Tuloy-tuloy po ang coordination natin sa Ombudsman, tuloy-tuloy po ang pagsusumiti natin ng mga dokumento. Pero po pagkatiwalaan po natin ang ating Ombudsman na sa kanyang pagsusuri ng ebidensya, magfa-file siya ng mga kaso na talagang nakikitang klarong-klarong ebidensya at matibay ang ebidensya. Nabanggit niyo po yung pinsan ng Pangulo, nasa Ombudsman na yung kaso. So kayo rin po naghihintay na lang kung kakasuhan nga ang dating House Speaker. Tingin ko po, hindi na po tanong kung kakasuhan o hindi. Ang tanong na lang po kung kailan. No? At nagsabi na po ang Ombudsman ng mga nakaraang linggo na malapit na po ito. So, may proseso po tayo, ina-update po tayo lagi ng ating Ombudsman. Abangan na lang po natin. No? Pinaimbestigahan din po ni Senador Ping Lacson yung maanumalya umanong flood control project sa Taguig. Ano po magiging papel dito ng DPWH? At meron po ba rin kayong ganitong impormasyon? Sa akin pong pagkakaalam, isinumuti na po ni Senator Lacson ang kanyang mga nakalap na ebidensya sa Ombudsman. At ang Ombudsman naman po at ang DPWH tuloy-tuloy po ang pag-uusap kapag may kailangan dokumento para dagdagan ng ebidensya. Yan po tuloy-tuloy namin ibinibigay sa ating Ombudsman. Whether yan sa Taguig, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, basta po kailangan ng dagdag na impormasyon ng Ombudsman. Tayo po ay nagko-cooperate sa kanya. Pero aware po ba kayo dito sa isiniwalat ni Senador Ping Lacson? Nababasa ko lang po, yung lumabas din sa media, no? Pero kung kinakailangan po ng dagdag na dokumento, handa po lagi ang DPWH dyan. At ano naman po yung detalye ng natuklasan yung napabayaang dike sa Davao na 2019 pa dapat natapos? Alam niyo, nasa Davao, inutusan po ako ng ating Pangulo na maiwan sa Davao. Dahil nga po grabe ho yung bang pangyayari nung nakaraang linggo. No? Ang nakakalungkot dyan, Rafi, no, ito nakikita nyo ngayon sa video, hindi nga umuulan sa Davao noon No, umuulan sa bundok. Pero rumagasa yung tubig mula sa bundok pababa dito sa Talomo River. No, at ang dami pong mga kababayan natin ang napirwisyo. At sila po mismo ang nagsabi sa akin kahapon na noong 2019 nagkaroon na ng ganitong pangyayari. Pero wala daw silang nakitang pagbabago, wala silang nakitang ginawa sa area na yan. So, ang gagawin po natin yan ngayon na agaran, i-dredge po natin yung nakikita yung ilog kasi grabe na ang siltation dyan. No? Wala pong dredging na nangyari dyan. Ang sabi sa akin ng mga residente, lampas ng 10 taon, wala po silang nakitang dredging dyan. At meron pong mataas na dike dyan na hindi tinuloy. No?
So yun po, itataas din po natin yung mga area na tinamaan ng matindi itong nakaraang pagbaha para po makita naman ng mga kababayan natin na ang gobyerno umaaksyon agad, no? At hindi tayo maghihintay ulit ng 7-8 taon bago to. At the same time, meron pong 2023 master plan na hindi pa nai-implement. Ito naman ay mga dam sa Talomo River, pero dun sa bandang bundok na hindi pa rin nai-implement yan. Yan din ay aaralin natin at i-implement na rin natin. Yun po ba mga dredging na... Balikan ko po yan, Rafi, no, habang ginagawa hanggat matapos yung ating gagawing intervention para naman magkaroon naman ng konting kumpiyansa yung mga kababayan natin dyan na hindi na mangyayari ito ulit. Yung dredging po ba sa mga ganyang ilog, nakasalalay lang ba sa DPWH? Opo, dapat po yan taon-taon ginagawa. Unfortunately, hindi ginagawa. No? 10 taon wala na walang dredging na nakita dyan yung mga kababayan natin. So, kailangan ganun din ang gagawin natin sa Jensan. Yung nakita ko sa binaha sa Jensan itong nakaraang linggo. Kailangan ding mag-dredging doon. No? So, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho natin dyan ngayon. Secretary, ano po yung pruweba nyo na walang anomalya doon sa pagpapatayo naman ng sports facility sa Tarlac para sa 2019 Southeast Asian Games? Alam mo, kung titignan po ng mga kababayan natin dyan, napakaganda po at world-class po yung mga facilities na yan. No, yan, nakikita nyo ngayon. No? Yan ang mga facilities na kailangan ginagawa ng gobyerno para sa mga kababayan natin. World-class, maayos, hindi overpriced. No, at yan po, kampante kami dyan dahil ang ombudsman mismo, dinismiss na yan ng 2021 pa. At kung meron pang mga dagdag na kailangan pagrebisa, open po tayo dyan dahil kampante po tayo dyan. Very quickly, may idea po ba kayo kung ano yung nakita ng NBI para muling buksan yung investigasyon dito? Hindi ko po alam. No? Pero ang pagkakaalam ko po, yung nagsabi na rin ng NBI na as far as yung construction ng facilities, nakita na nila yung dismissal ng ombudsman ng 2021 pa. Okay. Maraming salamat po sa oras na Maraming ibinahagi salamat, nyo sa Balitang Hali. Rafi. God bless po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po yan po si DPWH Secretary Vince Dizon.